Praise God! Mayong gabi sa atong tanan, karong gabi una, Bible study time, online Bible study ta. And padayon nato atong lesson, the power of the Word. So karon kauban nato ang atong mga kaigsunan sa ato ang pagtuon. Kauban nato ron si Pastor Arnel, si Pastor Ramil, o atong mga banggiitang mga magwawali. Sa tibik-bik na kauban ko nato Pastor Nar, amen, o magasugod kita una sa tanan, mag-aawit sa kita. Let's all stand up. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Let's sing it one more time. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven. Diyos, ibaw natin sa hallelujah. We worship God, we honor you, we glorify your name. Ang yun ako si Pastor Arnold to open us in prayer. Mga nagalaan, karong gabi una, nagpasalamat kami o Diyos ni ining Bible study karon Lord. Ako mga pag-ampo, Ginoo nga ang mga pulong, mga madugog, dili kawang ang giampo iugan mo Lord, Pastor Kenneth Lord, nga magdala sa imong pulong, ay kami o Dios God, pinagi sa imong espiritu, mamuhat ka Ginoo sa imong taliwala, kini ang giampo sa pangalan ni Jesus, nganta nang iyo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. So ako pong i-welcome ang tanang mga naa sa inyong panimalay, matag ka pamilya, mga kaigsunan, o basig first time nimo nagtanaw karon, welcome ka to join us atong Bible study usa ka nindot kayo kining lesson. Atong ipadayon, actually this is a continuation sa lesson tong niagi na mga daghang pangutana, no, na
kinahanglan tubagon. Amen. So dili naman nato matubag na tanan karon, magpadayon mo paminaw. Okay. So before ta mag start sa ato ang lesson to continue, unsa atong natun-an tong nilabay, no? Daghan kay pumahinumduman pero akong ihatag ang kahigayunan sa uban nga nakadungog, no? Naka-join in. Praise God. So kinsa may unsay mahinumduman nato? Anybody? Bantayan ginato ang pulong gagawa sa itong baba. Amen. Bantayan yun. Amen. Si Pastor Emil ay nag-share ng nagi. Di na ako malimtan ang iyang giingon nga, dili daw nato ibase ang atong reaksyon sa atong pagbati o sa unsay sitwasyon. No? Kinanglan, i-base nato atong reaksyon sa unsay giingon sa pulong sa Ginoo. Praise God. Ako kay nagtabang sa kuha. Actually, ang akong prayer life, since that time, nausab. No? Naikadasig na ay paglaom adunay gituhan ay ng akong mga pulong na usab, no? Sahay magpray ta, puros lang problema atong hisgutan, no? Anybody else? One more, no? Unsay man him duman nato? Pastor, nadi power ang word na pag i-release nimo na ay chance na mahitabo ang imong misulti. Amen. Tinood na. Mao ka na karon, before na ito ibahin-bahin ng Word of God, na ako ipakita sa inyo nga video, bahin kini sa experiment about the power of the Word. Actually, itong niagi unta niyo na wala na may wala na mo matagay panahon, pero karon suggest ni Pastor Ramira kung gitan-aw, nindot kayo. So kini nga experiment, duhani ka garapon, sa kanon nga giluto, parehong kaldero, parehong klaseng kanon, gibutang sa garapon, paghuman, ang isa ka garapon ginganlan lag blessing, ang isa ginganlan cursing. So, ang gihimo sa nag-experiment, for 30 days, ilang gipamulungan kini nga garapon og blessing. Like, I love you, you're a blessing to my life, salamat sa kahimsog nimong gihatag sa kanako, kalipay na ako, nakita ka karon for 30 days, ginapamulungan nila. Pero ang isa po, ilang pamulungan po kung mga cursing, wa kay pulos, nganong nabuhi pa ka, nganong nakmamangkadre, ang klase-klase, mga bugat nga pulong, I hate you, I don't like you, you're ugly, no? For 30 days. Ang makatingala, ini nga panghitabo, nga ilang gitanaw ang difference. Makita ninyo karon sa video, yung isa, after 30 days, kining kanon nga nasa garapon, nga nagitunglo, na ay molds. Dili na maayo nga klase nga kanon. Unsa? Nabulok og sayo, paspas siya nabulok. Pero katong isa nga gi-bless, kung tanawon ni mo puti, gihapon ang kanon, murag pwede pa gihapon kaunon after 30 days. So, just imagine, nag-react. Actually, it's the water reacting according sa nag-tuon ini, kaya tubig, ang bugas, gibutang nga tubig. So, ang tubig, nag-react din siya sa words na to. Nakahinumdum ko, hinoon kay Jesus Christ, sa diyang gimanduan niyang ulan, ang iyang gingon, kalma. No? Relax lang. Peace. No? Nag-react dayon ang tubig, ang ulan ni kalma. No? Ni-react. So nag-react di ay ang tubig sa atong mga pulong. Now, how much more ka na sa ato ang kinabuhi? No? So, karon ang kalainan sa kanon nga naa sa garapon o kanimo, so matagos sa kanato, nata ginatawag power to choose. Ang kanon, dawat lang gid siya, sige lang siya dawat, hantod unsay may tabo siya, no? Kung panalanginan siya, praise God. Kung tunglohon siya, tinunglo yung kinabuhi. Pero ikaw, no, isip anak sa Ginoo o sa kamagtutuo ni Jesucristo, na kay gahom sa pagpili kung sa imuhang destination sa kinabuhi. So karon bahin-bahino nato ang pulong sa Ginoo. Okay, si Pastor Narp, Proverbs 18:21. Ang pulong nagingon diri sa Proverbs 18:21, death and life
are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Amen. Okay. Klaro kayo nag-explain itong niyagi. No? Kaunon ang bunga sa pulong ng imong ipamulong. Okay. Brother Kaloy, James chapter 3, verse 2. Santiago 3:2, kitang tanan masayo, ang tao na dili masayo sa iyang pagpanulti, hingpit, o makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Amen. Kining verse is naghatag ka nato hulagway nga kung kabalo ka mo pamulong o blessing, it affects the whole areas ng life. In other words, kung ikaw adunay problema karon nganong gubot imong kinabuhi, basig bunga na sa imong pagpamulong. Yes. Kung maintain na imong dila, no, matakuman nimo, kung dili maayo takuman nimo, then kung ready ta ka to speak blessing is itanom na nimo, mo ni mahimong hingpit perfect ang imuhang life hasta ang imong body na good health. Praise God. Okay. So, pangutana ni Brother Kristong niagi, kung ikaw ang recipient, gipamulungan, kaya nagisgot man to, no? Nagisgot na taganiha, pagkita nato ta experiment, nga nay namulong sa mga kanon. Ang kanon, nidawat pod sila. Pero, mo ni gusto kay klaro sa matag-usa, natay power of the will. Kung pamulungan ka, wa nagpasabot, dawato na lang na mo, magpatumlo na lang ka, maghimo ka na ng punching bag, no? Sa tinud lang, kung ikaw nailalom ka na sa dugo ni Kristo, wala na ipulong nga tong lumudulot kanimo. Amen. Gawas kun tugutan na nimo. Yes. Tugutan ba nimo? Ayaw. Amen. Kung saan na nato kay Pastor Emil niagi, ingon niya, gi-refuse niya. Brad, sister, dili ko na dawaton ng imong sulti. I'm sorry. I believe sa promises sa Ginoo. Amen. Huh? So, makita nato ang mga pulong nagisulti na ada espiritu. Ang sige ni Jesus Christ, the words I spoke to you are spirit and is life. Ingana po di atong pulong, napoy espiritu. Okay? And kailangan masabta nato, once that comes to us, kabalo ka, okay lang kung ang ipamulong, wa nato mahibalan. Di ba? Pero kung ang ipamulong na dungga nato, kanagani mo ingon, oy kabalo ka brad, o kabalo ka sister, unsay gisulti sa isa kining tawhana o kining bayhana, bahin kanimo, unsa man, kining ingani ana. So niabot na sa imuha, manay problema. Kung faith comes by hearing, the same pod. Hate comes by hearing pod. Fear comes by hearing, no? So pag naminaw ka ni ana, muapekto na sa imuha. Okay? O kung tugutan nimo delikado. Pero I want to tell you again, you have the freedom to choose to refute or to reject. Okay. Nay duha kas na mag-igsuon ang ilang amahan palahubog nya ang isa ni dako nga parihara pod siyang papa palahubog. Karon ang isa pod ni dako nga opposite, successful in life. Karon nagkahigayon nga gi-interview kinindo ka magsun. Katingad-an kay pareha lang tubag. Ang una palahubog. Ingon niya. Kaya so pangutana, nganong ngayon ana imong kinabuhi, no? Nga kabalo ka palahubog ng papa niya, ikaw nimo po palahubog. Ingon niya, ikaw daw makaangkog palahubog nga papa, di ba? May mo po kang palahubog. Tong niya, itong isa po, gipangutana po siya. Ang tubag niya, kung ikaw daw, papa niyo palahubog, unsa sundo nimo siya. So, pareha sila nakita, pero different ilang perspective, no? Ang ilang reaction, okay? So that's it. So it doesn't mean kung unsay gisulti sa imuha, manay mahitabo kanimo. Amen. So kailangan masabtan nimo, you have the power to choose. Problem karon is daghan ng nidawat. You know? So
tabangan, magtinabangay ta, what if nadawat na nimo? Ni-accept na ka, na diha. So in other words, nanakas kahimtang nasakit, nalain na imong buot. So, sayon raman naman, pastor, sayon raman na sa imo isulti. Kana mo yung ka nga, akong i-refute. Pero kung ikaw daw sultian na, wa magkasabot sa among kahimtang good. In other words, nisulod na ang kasakit, ang kapaitan, ang silot. Amen. Kasi naka-experience niya na gawa sa kanako. Amen. Kitang tanan, di ba? So, but the good news is na ay pamaagi nga makagawas ta niya na you don't have to be that way all the time. Okay? Makagawas ta niya na. Okay. Matthew 24 verse 10. Brothers, at that time, many will lose their faith, and they will turn against each other and hate each other. Okay. Paano mo continue to verse 12. Many false prophets will come and cause many people to believe lies. There will be more and more evil in the world, so most people will stop showing their love for each other. Okay, this is actually a prophecy nga gisulti ni Jesus Christ nga in the last days na ay daghang mga tagak. So in other words, kung dili ka handle sa words na gidawat nimo, posible mataga ka. And kini nga process is a step by step. First, you will betray one another. No, i-betray nimo ang trust. I-betray nimo ang because sakit ka. You thought you're being betrayed, so gi-betray po nimo ang usa. After that, adunay false prophet. Kini false prophet is basically a person na nasakit, pero Christian siya, gigamit niya ang Bible against somebody else. Mag-quote ka ng verses against somebody, false prophet na, no? Maski pag unsang klasin sa ka, pero ang tuyo nimo is para po makabalos ka, no? So that's a false prophet. Mahimo na siyang and result to daghang mga saag o ang lawlessness. Ang sama ng lawlessness, but pasabot ang pulong sa Dios may mong mapukan, wala na respect ng tao, kay gigamit man against them. So may mong lawless ang tao. Ang tao wala na basihan nga righteous thing because wala na basihanan, no? And ang gugma sa kadaghanan mamugnaw na, no? So that is a process. Pag nabugnaw na ang gugma, ang next anak fall away na, matagap, hadlukay na. And I believe kining pinagi ni lesson dili na mo abot sa imuha. Amen. After nini makalingkawas na ka. Okay. So ang process sa word nga moabot ka nato, asa man nagsugod sa ato ang nakita ug nadungog, di ba? Then musulod sa atong huna-una. Okay? So first atong bantayan dia is himuon nato is you need to renew your mind. Amen. What we see and hear comes to our mind, then i-process na nimo. Kung ang imong panghuna-una maayo ang pagproseso, maski unsa kadautan na kabalo ka mo refute. Pero kung imong huna-una diferensya, pag-abot niya na negatibo po ang imong tubag. Amen. Tama ba ko? Amen, no? So bantayan naton unsay atong tan-awon o paminawon. Karon panahon sa pandemic, daghang panahon nata sa computer, sa atong cellphone, o daghang mga palabas diha sa YouTube, no? Mga spirit of hate, spirit of envy. Sila kag paminaw nga mo play lamang nagiya, no? Wa ka nagbantay, imong mind na pollute. And pag once na pollute na ang mind atong tawhana nagstorya, imo na pud ng mind. So kung moabot ang mga pulong sitwasyon sa imong kinabuhi, sayop na pud imong mind. Kung sayop imong mind, asa mo padulong na? Sa heart. Kung ang imong heart is unsa ba ni panudlanan ba yang heart, diha na magstandby tanan, dautan og maayo, no? Then out of the abundance of the heart the mouth speaks. Okay, so ang imong mind is the perspective, the way you look at life. Okay, kung sayop imong panlantaw si kinabuhi, no, sayop gyud kanunay ang imuhang reaksyon, sayop pud ang imong pamulong.
In fact, kana mga tao nagapamulong against you, sila pod napamulungan pod na og nasakit ra pod na. No, nagdomino effect ra pod. Oh? Okay. Kintahay na imo tan-aw sa imuha nga lalaki unsay mosulod sa imong una-una. Di ba? Ang uban mo tan-aw, pag manay mo tan-aw sa imuha mo, uy, kaila man siguro na ako ni. Ang uban, tabis ba ya? No? Depende rin sa una-una. Kintahay na wala imong kwarta. Si Brother Kaloy nagtestify itong niagi, nahulog ang kwarta, ihatag niyon tayo bayad, natagak ang 2 ka 500. Pag-ana niya, pila na bilin? 400? 400 na lang nabilin. Ang 1,000 nawala. Diba? Unsay reaction? Kung mali ang hunahuna ni Kaloy, may siya, agoy, patay. Makabayad yung po ni, wala na itong kwarta. Pero ingon ni Kaloy, naara na diha. So, depende sa una-una. Kung sinitabo, nakita niya balik ang 1,000. Amen. So, na siya saktong panghuna-una. Amen. So, klase-klase. People talk about you. Kung na'y mag-isulti sa imuha. Kitahay, na'y maingon sa imuha. Gwapahan ni Muron, oy. Kung sayop imong panghuna-una, maingon siya, agoy, nalibak na po. Di ba? Pero sakto imong una-una, thank you Lord. Mana ka, di ba? Grabe kayo mo analyze ba? Ngano ka ito gisulti niya? Kung sayop imong una-una, infected, contaminated mong una-una, contaminated mong heart, mugawas mo ba? Amen? Okay. Taga nato ni Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2, nagayon diri, and be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Amen. Amen. Sa laktod na storya, we need to think like Jesus. No? Kabalo ka, this is one thing na learn ako. What if ako si Jesus? Nya gisultian ko niya na. How will Jesus react? Dapat inguna na atong reaction. Amen? No? Si Jesus Christ, gilansang na sa krus sa Kalbaryo, ingon gihapon niya, Father, forgive them. Kita, nalay gisulti sa ato ang gamay o nalay gamay ligas, mangita ka nagpanimalos. Dili na siya. We need to renew our mind. Okay? So, unsaon man nato pag-renew ang atong mind? Tabangi daw ko ninyo. How do we renew our mind? So, unsang pagi? Pray. Amen. I believe the way we renew natong mind is we need to change also unsa atong gitan-aw. Careful ta sa ato ang hearing. Gipaminaw. Amen. Careful ta sa atong gipaminaw. Okay? Then, i-feed nato atong mind sa saktong mga butang. Sama sa Word of God. Kabalo ka personally, ako nakoy audiobook. Nagbayad jud ko ni sa Audible. Nagbayad ko pilitong gibayad. Isa ka libro, bago lang nako nahuman ang libro ni Reinhard Bonnke about sa iyang life story, nindot kayo. Samtang ginapaminaw nako to, ang faith nako so that's renewing your mind, no? Karon gapaminaw ko, ang gipaminaw nako the bait of Satan. Kung naminaw ka karon na kay problem nini, you need to read or listen to the bait of Satan. Nindot kayo, no? Once i-fill in na nimo imong mind, unsa ingon dito, you will be able to prove that the will of God is perfect. Amen. Hallelujah. Di ka na mangitaglain. Mo na ni perfect dai ni. Okay? It's not the will of God, it's not the plan of God the problem. It's the way we see it. Okay? Pag ma-renew na itong mind, the best ni. Amen. Hallelujah. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are not good report, if there any virtue and if there be any praise, think on these things. Amen. No? Si Paul nagyon, kini ang sikreto ni Paul. That's why makaingon siya, daghang blessing,
o bisan nagpiyot ang kinabuhi, I learned to be content. Ano ka? Giyon sa to niya. Because he thinks of whatever is praiseworthy. Remember, in every situation, there is always a good thing. Yes. Amen? Ingon pa unsa ingon nito ni Joseph sa iyang kahimtang? You meant it for evil, but God meant it for good. In every evil situation, in every bad situation, there is always a good thing. Amen? So, think of those things. Okay? Praise God. Hallelujah. So, Matthew chapter 12, verse 34. Matthew 12, verse 34. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. Amen. Si Jesus Christ ang namulong. Amen. Bugat nga pulong ingon niya, no? Giingna niya nga kamo nga kaliwat sa bitin. Just imagine that, no? So, ang butang nga gialaw nimo si mong kasing-kasing nga dautan, nga gitugutan nimo na puno ka na sa hatred, puno ka na sa kasakit, o gusto ka na mag-revenge, maka-transform ka nimo sa may mong bitin, no? Dili ta gusto niya na. Ingon niya, out of the abundance, kung unsay inaasi mong kasing-kasing, manggawas na, no? So, sige lang, ato nang ihawas karon tanan sa dugo ni Jesus. Amen? O hinluan ta karon. Okay, kaya ang butang, hisgutan nato, kaya hisgutan natong kasing-kasing, kinahanglan nato, proteksyonan natong kasing-kasing. Okay? Ayaw tuo sa tanan nimong nadungog, ayaw tuo sa tanan nimong nakita. Protect your heart. Guard your heart. Okay? Okay, Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Put away from you deceitful mouth, and put perverse lips far from you. Amen. So naghisgot kini nga bantayan gyud nato ang ato ang kasing-kasing because mura daw ni siya sa live version is mura daw ni siya balon o mura siya kining unsa no? Atabay. No? Ang atabay kun na kay ang imuhang source of water na kanang atabay, dili na nimo basta-basta paambakan og baki o ilaga nga mga matay diha nga mo na inyong kuag kaligo, no? Ingon magkasakit yun mo kung mo na, no? Reservoir na ay imuhang kasing-kasing. Unsa gikan si mo na una, yung dungog, kung dili basta magbantay, musulod na diha, no? Wanang magbantay ta sa mga salida natong tanawon, sa mga storya-storya ka na maggrupo-grupo, niya, bisan unsa na naisgutan, paminawan nimo, oy, dili maayo. No? Labi na nang hisgutan ang tao nga wala diha sa grupo, laing tao, ay, palahi yun diha. Because, once makadungog kag negatibo nga pulong bahin ng tawhana, the next time nimo nakita, di na po kaganahan niya. Why? Because your reservoir is contaminated. Kinsa naka-experience niya na nakitaw nga kaila wala pa nimo na ilhan pero lain na siya tinanawan sa imuha. Kaila ba ko si Moses o Brad? Nganong ingana malay wala pa mo nagstorya pero siya di ay gi-istoryahan something against imong life. So na-contaminate na yung kasing-kasing bahin sa imuha. So watch your heart, guard your heart. Na di man natin malikayan ng mga chismis, gossip, di man natin malikayan na. Pero ikaw, pwede nimo likayan na. Nga, pag nadiha, di kay ka. Ayaw kapil. Di man natin makontrol ang uban. Di man kumaingon. Dili natin mag-chismis, di na mag-gossip. Wow, matay mahimo niya na. No? Kung ang Ginoo nagtugot niya na, kinsa ta magpugong. Pero kita na do'y katungod sa pagprotekta sa itong kasing-kasing. Karon, akong basahan ng Joshua chapter 1 verse 8 nindot kay ni. Ingon diri, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, and you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. Okay? So karon, guard your heart,
then fill it with the Word of God. Meditate on the Word. Kabalo ko, dili sayon magbasag Bible. Tawaton tana, pero there are many ways to put the Word in your heart. Yes. Ako, di kay ko unsa kay magsakit ako mata, I make my way to audiobook. Maminaw ko mga unsa kining Bible mismo, paminaw na ako. And it goes to inside to my heart. I-post na ako kung nindot to. Praise God. Sa verse to. Amen. Fill your heart. Meditate on it. Kabalo ka ng pulong nga meditate. It's not only thinking or receiving. Oh, sabto ni mo ba? Basi dahil nagiingon si muhang, uy, baguhan na ni mo, undangin na. Ikaw dahil ito gipamulungan. That is meditating. No? Or maybe na kay plano niya, na dito, namulong Ginoo. Uy, ingon sa pulong sa Dios, kung ipadayon na ako ni, dili mahimong, uy, sayop dahil. So that's meditating. No? It's like, nakikstorya ka kasi Ginoo, ang ginasabot niya, ay, okay, yes Lord, yes Lord. No? Kabalo ka, praise God kung makabasa ka daghang ka mga verses in a day. Di man ipadaghanag verses. Actually, padaghanag sabot. Daghang lagi ka verses sa sabtan. Pero pangutanong ta ka, unsay minumduman nimo, wala. Useless to tanan. No? Meditating is sabto nimo. Sometimes you just read a chapter, pero grabe ang enlightenment sa imuha. That is meditating. Filling your heart sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay, magpadayon ta. Okay, hisgutan na nato ang issue sa offenses. Unsaon tani? Amen? Okay, we get offended because, sa atong expectations. No, nata expectation, si pastor ka. Dapat ingunani ka taas. Dapat ingunani mong pulong. Pero ingunani lang imong gibuhat. Offended ka. Kay wala man nimo o wala niya na abot ang imong expectation. Example ko Isgutan nato si Jesus Christ. Kabalo ba ka na-offend si John the Baptist kay Jesus? Si John the Baptist o si Jesus mag-igagaw? Kabalo si John the Baptist, si Jesus Christ is the chosen one. Si John the Baptist narang karon sa kulungan. Gikulong siya ni Herod. Karon kay gikulong siya ni Herod, he was expecting that Jesus Christ will deliver him. He is the deliverer. He is the Messiah. Paabot si John the Baptist. Siya ingon kay Herod, pagbantay, kay luwason ko sa Ginoo. No? Siya ingon, tabanan ko sa Dios. Ilan nakaadlaw dito? Wala may Jesus. Kabalo ka, wala gigihimo si Jesus Christ ba? Isugo na lang niya ang iyang sa disciple. At kung daw itong tawhanapin? Mangutan na kung siya na bagyod, o magpaabot pa magkuglain, buot pa sabat, dugay na ko nagpaabot, wadyo kay gihimo. Unsay gingon ni Jesus Christ, blessed is he who is not offended of me. Yung laktod nga storya, na-offend si John the Baptist. So, sige ingon ni Jesus, si John the Baptist, ang pinakalabaw nga tao, gitao sa pinagi sa kainahan. Pero, ang pinakaubos sa gingharian, mas labaw pa ka John the Baptist. Ngayon na yun natin man to. Because na-offend si John the Baptist, ang iyang pagka-offend disqualifies him into that level. Pinakaubos na sa gingharian, mas labaw pa ka John the Baptist. So, delikado. Karon si Jesus Christ na nag-expect siya. I-save ko niya. Tagaan ko kagawasan. Pero, diri lang ang gihimo ni Jesus Christ. Kita ninyo? Si Jesus Christ na Okay. Lain pa, si Peter. Ngano si Peter, gideny niya si Jesus Christ 3 times? Because nag-expect siya na si Jesus Christ will fight as a warrior. Morong bunot siya espada tong panahon nga dakpo na si Jesus Christ. Gibadlong man nun siya. Ginan siya, Peter, tama na, buhay na. Tingala siya. Nga kita ni Peter, si Jesus Christ, gi-allow niya nga siya dakpon. Kabalo si Peter, he can send even just one angel. Patay tanang sundalo. Kaya. Pero wala gibuhat ni Jesus. Mo nang nakaingon si Peter, wow, kailana. Ambot, kinsa na. Because silo siya. That's why pag tuktugaw, hilak siya. Baka
Makahilak ba dayang tuktugaok? Dili man. Kundi, di ba? Makamata ka, no? Hindi ka makahilak. Pero tingala ka, nihilak man yun siya. Ingon na, pag offended ka, why rason, hilak ka, no? Tungod na hinumduman niya ang gisulti ni Jesus Christ. Pa man siya nakaamgo ato? Kay katong panahon nga, di-decide pa man siya, mga isda lang ta. Nabanhaw na si Jesus, ha? Munang, ang restoration dito, gingnan siya nga, Peter, do you love me? 3 times. Peter, do you love me? I want to ask you, do you love God? I want to ask you, do you love the person who hurt you? Lisod kaya na. Pero unsay giingon ni Jesus Christ? No, bless those who hurt you. Love your enemies. Di ba? Mga niya? Love. Amen. Kabalo ka kung dili ka magawas diha, it will affect everything. Imong nahuna, imong kasing-kasing, the way you think pait. Ang blessing, ang imong pulong, maski pag I love you, imong isulti, I love you, pero, unsa ba, kanang murag isda nga, nibuto ang apdo gani, maski unsa ni, maski imong timpla sa sausawan, inigkaon na imong pait yun, no? Apektado, murag kang nabutan og apdo, pait tanang bahin sa imong kinabuhi. Ingunana, pag offended ka. So we need to deal with this issue. How? The question is how. Kabalo ka sa tubag. Pero dugay ni mong gidelay. Ang tubag unsa? Unsay tubag? One word. Ha? Forgiveness. Dili ta gusto forgiveness because it requires us to humble down. No? Forgiveness has 2 sides. Ikaw, muyog sorry, o siya, pasayloon nimo. Those are 2 sides. Dili pwede nga, gipasaylo ko na, pero wa ka nang igpasaylo, dili na pwede. Once ikaw nagdumot, nakasala na sad ka. Amen. Kung imong sa gitugutan nimo ang kagalingon, masakit. Remember, ingon ni Jesus Christ, dili mapasaylo ang sala sa taong di kabalong pasaylo. Lanimang ka na disqualify ka sa grace, sa forgiveness sa Ginoo tungod kay nakagidumtan because it's a great sin. No? Kabalo ta sa Parables chapter 18, no? Katong usa ka sulugoon nga di mo pasaylo, unmerciful servant. So taas na kayong istorya na, no? But the point is, you ask for forgiveness and you forgive that person. O, balihon na to. Ask for forgiveness sa Ginoo, no? Then, go forgive that person. Okay? Mga sa kagpasaylo sa tao nga imuhang gisakit. Okay. Matthew 5:44, patabang ko, Brother Chris. Matthew 5:11 to 12, Brother Juvil. Okay, Brother Chris. But I say to you, love your enemies, pray for those who hurt you. Okay, love your enemies, pray for those who hurt you or persecute you. Matthew 5:11 to 12. Matthew 5, chapter 11, verse 11 and 12. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Amen. And unsay ganahan ako ning verse, great is your reward in heaven. Sa unsang pamaagi daw may mong great imong reward when you are persecuted o naay nagpamulong sa imuha mga sakit nga pulong, and yet kabalo ka mo forgive. Amen. Kabalo ka mingon nga basig na ala siya problema. Amen. No? Ha? Imo po siyang i-bless. Imo sa siyang i-bless, no? You're able to bless those who hurt you. Great is your reward. Paluka ka na nga pulong, unique nga kay diri sa Bible. So if you're hurt, if you are in pain because somebody nag-usa, listen to this. Di allow na sa Ginoo for a purpose.
na-learn ako sa kay John Bevere, The Bait of Satan, gi-explain niya. Ang atong heart daw, mugahi o muhumok. Depende on how we allow God to move. Susama daw ni sa gold. Ang gold daw, ang pure gold, humok yun na siya. Mapiko-piko na siya. Mugahi lang na siya kung masagulan og laing mga metal. Na mo siyang alloy. Basaning sing-sing. Gold ni siya, pero na may sagol, dili siya pure gold, mugahi siya. Ang atong kasing-kasing hunana po, kung naay masagol-sagol diha, nga wata kabalo, no? Gahi na siya. Pero ang himo nila para ma-separate na siya, ila na siyang iagi sa taas nga temperatura, nga mutunaw gyud siya sa gold, nga kining gitawag nga sa kaning dili ka to ingon nimo nga hugaw gani. Hugaw? Ha? Agit it. No. Gikan na kay Pastor Arnel. Kana agit it, no? Mubulag na siya sa bulawan, sa pure gold. So ang himon sa nagatunaw ana, iha nang scoop kuhaon niya atong mga agit it, mga hugaw. Kuhaon na niya hantod makumpleto. Pag matanggal na to, inig-uga ana, humok na siya, pure na siya, manaana ng gold. Iuna na ko daw, ginalaw sa Ginoo kini mga kasakit situation, muni siya ang kalayo, high temperature ni siya, para manggawas itong batasan nga dili maayo. Pag manggawas na daw ning batasan nato, karon kabalo na ka. Ang Ginoo kabalo na siya na adiha. Okay na ko, Lord, I will obey you. Oh, may paman. Tanaw nato kung naay mamulong og sakit sa imo, tanaw nato, be? Karon nakadawat ka na, nanggawas na. Karon ka, memang ka. No? So, nanggawas na. Amen. Karon, unsay buhaton nimo? Kung dili na nimo isurrender sa Ginoo, mauga balik ng gold, o balik sa kagahi. So, karon, nakas kainit. Kita nimo batasan nimo. Humble yourself down. Ika, Lord, paki-scoop daw ni Lord. Palihog ra kong kukuhaan ng tanan akong daot nga batasan. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako, nakapamulong ko gingon ani. Sa mga nagsakit ka na ako. Pasaylo ako, Lord, ni angkon kong gaalaw na akong pagdumot, kapaitan, nagwala na ako, nakigrelasyon, nagpalahi na ako, Lord. Maski unsan lang akong ginoona. Kabalo ka, ang yawa, diha mamuhat, manggod ka ng magpalahi ka. Ang yawa, mura na siya kanang lion. Magpalahi gani ang usa ka kanang biktima, mo na atakihon niya. Dili ito magtigom. Katong walahi, dili mo tigukuro niya. No? So, this is the time you get that. He said, Lord, ako surrender tanan. And once daw na isurrender ni mo, kuhaon na sa Ginoo. Tangtangon na niya. Hugasan kini sa balang dugo, ang imong kasing-kasing, tagaan kanyag, bagong kasing-kasing, heart of flesh, kasing-kasing nga mahumok, kasing-kasing nga matudluan, kasing-kasing nga matagag instruksyon, magihan sa Ginoo. Amen. O diha na makita nimo ang tinud nga kalipay nga, wa nagdepende sa imong sitwasyon, pero nagdepende ka na sa mahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Praise God. So, mag-pray ta karon, pero before ka na mag-pray, sa mga tao nga, Pastor, nakalingkawas na ko ana, salamat sa Ginoo. Kini akong last point sa inyo ha. You need to learn to master your words. Dili lang kay makalingkawas ta. Praise God, nakalingkawas na ko, may nakasing-kasing. It's time to master your words. Karon pwede naman kung ka makapamulong og blessing. You can never speak a word of blessing kung naa kay kasakit sa sulod. Yes. Kay hypocrite man ang imuhang storya gyud. No? Kay I bless you, pero sa nauna nimo, ngayon baday ka. No? Ana gyud ta. Pero once na set free na, may nimo kasing-kasing, release ka na, pure na imo heart, no? So you are enabled ka na, makahimo ka na sa pagpamulong. So, kabalo ka, ang pulong di ay, kining, sa pulong nato, na ay gitawag nga lingwahe. Okay? The first language you need to learn is the language of forgiveness. Don't just say, gipasaylo ko man na. Yes, you say, gipasaylo na nimo, but do you have the language? The language is a lifestyle.
Kung nakapasaylo na jud kag tao, makita na nimo, di ka na maglikay. Adun pa na nimo. Imo pa siyang i-bless, ipakita nimo, Brad, bawi ko ra sa imo, Brad, kay dugay gyud nakakutang gidumtan ba. Pero karon, no, gusto na ako, bawion na ako, sayang na gyud ako panahon. Pakita na ako ang pagmahal sa Ginoo sa imo ba. No? So, that is a language of love. So, sa imuhang day-to-day life. Another language nga kuntunan nimo is the language of love. Amen. Kini lang I love you sa magtiayon, no, sa ilang isulti, but language is different because apil na imong life, imong lawas, imong hunahuna. Okay? Another is the language of faith. Kini gamhanan ni siya because it's not only your word. Sige, tulo ni sa next Bible study. It is also combined with the word of God. Kapag namulong ka, you're speaking, you're declaring, mura magigamit lang sa Ginoo imong baba, pero ang iyang pulong ang gideklara. That's the language of faith. No? Kini pag-ingon ganing language, lifestyle na magsugod na sa imuhang secret life. Okay? And also the language of hope. Okay? Kanang nagalaom. Asa na siya magsugod? Sa imong private prayer. Dito ka magsugod na ng language, different kinds of language. Kini nga language imo i-practice. Then once ang practice na nimo, inigawas na nimo, pwede na nimo gamiton sa imong suod nga higala, imong asawa, imong pamilya, then na sa imong trabaho, tingala sila na ikahayag. There's an atmosphere. Moabot ka sa trabaho, na yung atmosphere nga ma-establish. Remember, your word is a spirit. Amen? And practice makes perfect. You need to practice that because dili ta anad niya na. Okay. I think we don't have enough time. Taganatong time ang unsan niya. Taud-taud, no? Mag-pray sa question and answer na pipila ka question. Let's all bow down our heads. Close our eyes. Heavenly Father, salamat Ginoo sa cross of Calvary. That didto nimo gi-break ang curse, O God, sa unforgiveness. It was a time, crucial moment, Ginoo, to forgive or to curse. To bless or to curse. But Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Wala pa man mi naghinulsol Ginoo, imo nang gi-present ang kapasayloan. And right now, tabangi kami Ginoo, ma-apply kini sa mga personal life. Okay, sunda kini nga prayer. Ina Ginoong Jesus, pasaylo ako. Akong gitugutan ang mga kasakit, ang mga pulong nga naghatag kasilo kanako, nagpagahi sa akong kasing-kasing. Pasaylo ako Ginoo. Ginoong Jesus, salamat nga imo nang giputol ang tunglo sa akong kinabuhi. I renounce unforgiveness, hatred, bitterness, envy, jealousy, ang tanang espiritu, ang tanang lingwahe nga naggikan sa dautan, akong gi-renounce in Jesus' name. Akong gidawat ang lingwahe sa pagpasaylo, ang lingwahe sa pagtuo, ang lingwahe sa gugma, ang lingwahe sa paglaom. Tudloy ako sa pagpamulong nini, sa pagsalig nga kung unsa akong gisulti, matuman. Salamat sa kapadayagan. Hugasi ako sa balaang dugo ni Jesucristo. Tangtanga ang tanang mga hugaw nga panguna-una. Dili maayo nga pagbati. Batok sa kong isig katao. Ako nang gipasaylo ang tanang tao. Nakasakit ka na ako. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natong Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Pagka nindot sa atong lesson karong gabi una. Okay. So naipipila kung nay mga pipila ka pangutana ato nang ablihan karon. Pastor,
Nako'y nakadungog na I can forgive but I cannot forget. Okay. Yes. Okay, so it's a choice. That's true. No? Ipili niya. But there are people also, I can forgive, and I can forget. No? Because ang Ginoo mismo naglimot sa tanan natong sala. No, ingon niya, asa ganyang gilabay? The sea of forgetfulness. No? Kung nahimo na sa Ginoo, mahimo sad nato na. Amen. Because ang atong mind, manggod, is affected when we are hurt. So, it's a choice. It's true to Him, na pwede niyang ihamuon, but to me, I can forgive and I can forget. Because I already, daghan ako na limot na kasakit. Hindi na ko minumduman. Amen. Pastor, you can forgive but I can. Tama to say because that is His choice. No, it is His choice. So pero dili ko gusto eh. Nganong ako mang pilion ang paghinumdum sa mga butang because you can saan mo pag set free, no? But in the language of forgiveness, I don't think that applies. Kung na kay language of forgiveness, you always choose to let go, no? I-surrender ko na si mga Lord. Amen. I-surrender na sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Regarding po sa katong Christians ba, na-mention mo din na kanang kabalo magita sa ka-painful na makadungog tag words, hurting words, maka-hurt mo words. Yes. Pero how come ang Christian kabalo siya sa ka-painful makadungog og hurting words? Pero sige gihapon siya og Yes. hurt sa uban. Christian gihapon siya. Yes. Knowing the Word of God, knowing every word is accountable. Pero they keep on, wala na change ang ilang flow. Yes. So ang question ako is, nganong daghan gapong mga Christian, they know nga ang words is may power, but still they keep on using hurting words. Yes, understand. I believe pareho silang nasakit, no? Muna mo gingon, kabalo na siya kay naka-experience sa kasakit. So, nganong ginahimo gihapon niya against others, no? Mo ba rin diba? Yeah. So that is reactive, no? That is the reactive action nato. But being a child of God, ingon ni Jesus Christ, mahimo tang anak sa Ginoo kun imbes nga mamulong ka against that person of hurting words, no, imo siya i-pray, di ba? Mo man i-pray, i-bless nimo, and you will become children of your Father in heaven. Pwede po, hindi siya ka-control siya. Yes. So, actually, the reason dili niya makontrol tang man atong gintaping nganong dili ta pamulong is affected ang mind, affected ang heart. Without forgiveness, remember, two sides. You forgive somebody and you ask for forgiveness. Without that, dili jud siya ka-control siyang tang. Mo storya mo ana gintang react yun, no? React yun. Yeah. So, kung kintay ngunana ka, no, then you see yourself react ka that way. It's time, no? Tama na to. Nahimo, nastorya na nimo, pero wala may maayong butang nahimo, di ba? So, why don't you try kining atong gisgutan karon? No? Ako na try ko na ni. No, that's why I'm learning na ingon the best ni siya. Oh, malipayon ka. Bahala na. Namay na nga tao di ganahan sa imo, ana man gyud, no? Pero malipayon ka, dili ka affected. Di man mo control unsa ang reaction, unsa isulti sa bantao, but you can control your own. Amen. Dali po sa James 1:26. If anyone among you thinks he is religious, so nasa church, okay, and does not control his tongue. Amen. Sigut man tag power sa words, hindi niya makontrol yung baba. But deceives his own heart, his one's religion is useless. Amen. So ang iyang religion is zero. So No meaning. useless. Yeah, so just imagine, Just imagine nga pag once dili nimo
solbad na nga You problema. keep hurting others. Useless ang tanan. The religion is zero. O ganina, mura kag nabutan nag-apdo. Pait tanan, no? So it's only the blood of Jesus Christ, no? So yeah, how will you know na set free ka? Kawalo ka unsa? You can freely bless. So unsay mong masultian ni karon pastor sa mga tao nga until now walay control mo hurt sa uban. Okay. I mean for sa Okay. public court. Yes. Ako masulti is, akong suggestion is kabalo na ta nga it doesn't work, no? Ang usa ka sayop dili pwede tuliron sa usa na pud ka sayop, no? Ang kasakit nimo doesn't give you a right katungod sa pagsakit sa uban. Yes. Di porke nasakit ka, kinasakit ko, napukoy katungod mo sakit sa uban, no? No. Naigisulti si John Bevere. Kung kaya pa daw patayon sa yawa ang tanang tao, gihimo na niya itong una pa. Pero kay dili man niya mahimo, unsa gihimo niya? Himo niya nga masilo ta para magtinatyanay ta. Ang gihimo niya, gusto niya kita mapatay sa tong kagalingon. Natoy video ba nga, ang unsa dito, masakit siya, nagkuha siya poison, gibutang niya sa baso, sisig ko na una itong tawhana. Sige ka na, paguman, siya rin po iinom sa poison. Kung ikaw di ay, dili mo get over sa poison, sa kasakit, ikaw rin poison sa imong kagalingon. So, sige, sultiana, pero ga-worse ang imong condition. You thought, nakabalus ka, di ba? Pero nag-worse ang imong situation. So therefore, if you are hurting other people, you are poisoning yourself. Yes, you're poisoning yourself. Amen. So it's, wala may katungod, wala ko'y katungod to tell you na unsay buhaton, pero akong suggestion sa imo, why don't you try the way of Jesus? Hangtod ka no sa kamahingon, ana. Yes. You'll be wasting many days, many months, many years. Then, sa tumoy-tumoy, mayon ka, mali dahil ko ba? Nasayang na tanang panahon. No? Karon buhatan na lang. No? Magpaubos ka, surrender sa Ginoo. Kabalo ka, vengeance is mine, says the Lord. So ihatag sa Ginoo. Ito, give room for wrath. No? So sa Ginoo na, dili na imo. No? There are three things na balan ako. Ang tithes, ang glory, and vengeance belongs to the Lord. Three things nga dili nimo pwedeng ang kunon, no? Ihatag na sa Ginoo. Kung nasakit ka, Lord, ikaw na'y bahala sa iya. Okay? Pero kung mag-set free ka, makita nimo tong tao nagsakit sa imo, kaya nimo siyang shake hands, kaya nimo siyang i-plus. Kabalo kang ano? Because it's no longer him ang problema. Dili na siya ang kalaban nimo. Kabalo kang kalaban nimo, it's the devil. Kaya tuyo man ni sa yawa, ang yawa may katuyuan na niya nga mag-away ta. So the more nimo siya i-bless, no? The more nimo napakauawan ang yawa, no? Amen. That's when you're set free. Okay? Nindot kay na, ma-experience nato ng tanan. Salamat sa Ginoo. Last question. Napita. Naka-experience ko, Pastor, ng hurting words na labay sa kuwa. Na-hurt ko sa iyahan. So, nag-video ko patulog kung di na ako malilis. Tapos parang, wala na yung kumakawagan ng ko. Gusto na ako isulti dahil na-hurt ko. So, wala na lang. So, gusto ipagawas na ako sa iyahan. Nalain ko sa iyong words. Release, nalain ko. Sa akong baton. So, nag-pray lang ko, Pastor. Amen. Kasi yung akong pagalingon, tulad pa sa iyo, ako nalain, dyan ko nalagot, dyan ko nalain, dyan pa sa iyo, ako nalain ko sa iya. Tama ka na, Pastor, kasi kung mag-release kang blessing sa iya, kung angayan ba siya, Pastor, kung dili siya angayan, diba, mapadulong man na sa iyo, mag-release man na sa iyo blessing. So, mag-release kang blessing sa iya, sa dinner ka. Pero ang Ginoo, mag-release kang blessing sa katao, angayan ba siya mo dawat, kung dili. Hindi siya kaya, so iba padulong na sa iyo. Tama ba na ako? So, ang pangutanan ni ang ngayon, is it okay to release blessing? Oo. Okay. Yeah. Amen. So, I believe, tama to.
Kuya, that's a secret. No? Okay. Kanang tawhana, dili ang ngayan. Pero i-bless ni mo siya. Kaya asa pa dulong blessing. Sa imo hagyapon. That's the secret there. Hindi siya ngayon sa imo balik. Okay, that's the secret. Kasi gusto ko mag-yes. Amen. Gusto ko mabalik ka. Amen. Love na ako sa iya. Amen. Isang nasaktan ko. Amen. Amen. Okay, naigisulti si John Bevere na walay tao, walay yawa, walay anghel nga makasakit kanimo. Ikaw lang ang makasakit sa imong kagalingon. The reason ka nasakit, because gipili nimo masakit. Kung tama imong huna-huna, kan maayo, you have the mind of Jesus, you can say, siguro nala siya problema. Di ba? Sige lang, wala to siya kasabot. Ha? Pero kay ana man nimo, grabe. Siya pa'y gitabangan, siya pa'y ginapon sa panako niya, nahaon ko niya. So ikaw ra po naguna-una ato. Pero sometimes yawa po nagsultian sa tuwa, no? Sa to pa, ang genuine Christian, neutralizer yun siya. Neutralizer. Kabalo siya mo control. Amen. Yes. Isa madala. Ikaw ra gyud ang makapasakit sa imong kagalingon. Napo ko'y nabasahan nga nagingon na ang Yahweh is forgiveness man. Pero ang problema, ang pultahan sa imong kasing-kasing, ang lock na sa sulod. So walay tao pwede maka-unlock niya na ikaw ra. Pwedeng ihatag si mong Yahweh. Karon, the key is on your hand. But to unlock your door is from within. Ikaw rin maka-abliana. So ikaw rin po'y makatrangka. No? So ikaw rin makasakit yun sa imong pagalingon in terms niya na. Maski unsa pa isulti, it's your choice. No? Unsa maguna, it's a matter of his argument. Ingon, di ba? That's why ginakast down na itong argument. Yun ang, grabe, asan. Ipahulam ko na siya kwarta. Nga ako pa inon. Di ba? Mga arguments. O kung inon niya mo nga, ay, Lord, tabangin taon siya. No? I-bless siya, Lord, nga makabalo siya unsa pag-handle ng money. The same person, same scenario, different reactions. Right? So, narana sa imo, ha? Okay. Kaya pa pong addition, sa'yo na pag ma-hurt ka, offended ka, tapos hindi mo masulti sa iyaha, listen po kayo, di po mapagawas ni mo. Amen. Okay. Kung di rin mo ipagawas, basiyo niya bubuto ka. Amen. Okay? So, kailangan mo na siyang i-open. Yes. I-release din mo. Saan mo i-release? Yes. Kailangan mo i-release sa taong kasaligan. Amen. Okay? Hindi magtabi-tabi. Release din mo siya dito sa taong kasaligan like pastor, para nga pastor mo sulti sa imo ha. Kasi mo dapat. Amen. Ayaw isulti sa imo ang sigkaingon, kaya base mo niya machismis na ino na siya. Amen. So at least maputol ba yun? Amen. Praise God. So, yeah. Ingon Jesus Christ, sumasama daw ta sa karniro nga kumahulog sa lungag sa kasakit, kinalantag shepherd nga mupagawa sa tuwa. That's why natay pastor. Amen? So that's why mudul sa pastor para makagawas ta. Amen. Hallelujah. Nindot kayo. Praise God. So wala na siguro pangutana. Hallelujah. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Okay, mag-close na sa prayer. Let's bow down our heads, close our eyes. Heavenly Father, salamat kayo sa imong grasya sa mong kinabuhi. Lord, I believe ni mo gina-allow kini mga high temperature nga mga situation aron mapagawas ang among mga tinagok nga dili maayong kinaiya. Lord, karon amo nang gisurrender kini. And Lord, I pray, purify our hearts. Tabangi kami nga ang among kasing-kasing mahimong pliable, mahimong humok, nga madaling tagaan o instruction, mahimong obedient, pwedeng tudluan, Ginoo. Lord, I pray ang matagusang nga naron sa kasakit, Lord, I bind the lie of the devil. Satan, shut up. I plead the blood of Jesus. And I release the blessing, Father, sa imong truth nga gi-share karon nga kini mo abot sa matag usa.
Lord, I pray, Ginoo, kung na may mga tao karon nga wala pa nakadawat kanimo, I pray right now for your Holy Spirit to touch them and move in their lives. Kung ikaw ka na, wala pa nimo dadawat si Jesus, repeat this prayer. Say, Lord Jesus, pasaylo ako. Usa ako ka makasasala. Apan ako nagtuo, ikaw namatay sa krus. Kay imo kong gitubos, gikan sa akong mga sala. Ako na kining hinulsulan. Ug sa ikatulong nga adlaw, nabanhaw ka. Dawaton ta ka isip, Ginoo, o personal kong manluluwas. Ako nang gipasaylo ang mga tao na nakasala ka nako. Sa mga ikaw nagpasaylo ka nako. Nining gabihuna, isulat akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Ako nang gidawat ang kapasayloan o ang bagong kinabuhi. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. In Jesus' name. Amen. Palakpakan na tayo. God bless you. Ayaw mo kawala sa sunod. Amen. Mas magkaanindot pa kini nga lesson, makatabang kini sa matagusa, and I believe revival. Aliwala sa pandemic, natay revival diri sa Victory Chapel Christian Center. Among ipasalamatan ng among pastor, si Pastor Frank, sa pag-organize nini nga Bible study. Salamat sa mga kaigsunan nga nadiri, sa tanang na sa inyong panimalay. See you again. God bless you. Good night.